Piano, Hindi. guitar, painting. Composer po? Yes. Pero Yun, kulang. wala na din. Pero kulang. Ay! Wow! Nahulaan mo na. Composer pala po! At Conductor! conductor. Oo. Nahulaan mo na kung ano ginagawa ko? Nagtuturo po ng music. Pero wow naman. Ang Nagtuturo ng music. Well, kasama yun sa ginagawa ko. Tapos yung kanina, nakita mo yung ginagawa ko sa harapan ng orchestra. Ako ay nagko-compose. Ako rin ay nagko-conduct. Gaano po karami po kayo sa orchestra? Itong orchestra na ginamit ko dun sa video kanina, ito yung UP Symphony Orchestra. Mga 65 to 70 performers siya. So, Madami pala po. Madami. Pero pag kinumpara mo sila sa ibang orchestra, sa malalaking orchestra sa labas ng bansa, yung iba kasi mga 140, 130. So, yung mga 70 is, medium size orchestra yan. Medium size pa lang po mga ganun? Mga 65, 70? Oo, medium size siya. Yung malalaki, umaabot na 140. And I think mga 140 ata yung pinakamalaki, 150. ano yung po ginagawa work nyo? Paano ko ginagawa ang work ko? Yung pagko-conduct, siyempre, mag-iinsayo ka nung kasama yung mga members mo sa orchestra. Sasabihin mo sa kanila kung paano tutugtugin. Sabihin mo sa kanila kung paano mong na gustong gawin yung musika. Sa composition naman, uupo ko sa lamesa, yung mga nasa isipan mong musika, isusulat mo. So, magkaiba siya. Ang isang pangatlong ginagawa ko, nagtuturo din ako ng musika sa Universidad ng Pilipinas. So, yun yung mga ginagawa ko sa musika. Noon po, kailan po kayo naging interesado po sa pagko-compose o sa pagiging conductor po? Magandang tanong. Kasi, ilang taon ka na ngayon, Basti? 12 po. 12. Nag-umpisa ako mag-aral ng musika nang ako'y 5 taon. 4 na taon, 5 taon. So, bata pa lang ako maliit, nag-aral na akong bumasa ng nota. Nag-aral na akong tumugtog ng instrumento. So, bata pa lang ako, ay pinipilit na ako ng tatay ko na mag-ensayo ng aking instrumento. So, maaga akong nag-umpisa. Pero syempre, yung pag-compose, mas huli yun. Ano? At yung pag-conduct, mas huli pa siya. Mahirap yung work mo po? Marami. Mahirap siya dahil kung ano-ano yung ginagawa ko sa buhay. Pero, yun nga, yung magkaiba rin yung hirap. Yung hirap nung pag kumukumpas ka, medyo physical siya dahil nakatayo ka, kumpas ka ng kumpas, tinuturuan mo sila lahat. Dun sa pagiging kompositor ko naman, mahirap siya dahil lagi ka nakaupo at sulat ka ng sulat. So walang. Para ho siyang, hindi naman mahirap, kundi maraming ginagawa, pero magkaiba ng klase ng ginagawa. Pag ikaw ay nagsusulat ng musika, nag-iisa ka lamang lagi, di ba? Di ba? Parang iniisip mo lahat yung isusulat mo. Para kang laging nasa COVID situation. Mag-isa ka lang, nag-iisip ka, nagagawa ka, iniisip mo kung ano yung gusto mong melodya, o anong elemento ilalagay mo. Sa pagkumpas naman, yung paraan ng paano kang makaka-relate sa mga musicians mo
at paano mong sasabihin sa kanila kung ano yung nasa isip mo na musika at para magawa nila kung ano yung nasa isip mo. Yung interpretasyon ang tawag nila doon, yun, masabi mo sa kanila kung paano gagawin ayon sa gusto mong marinig. So magkaiba yung yung hirap ng lahat. Sa pagtuturo naman hindi naman siya mahirap, pero siyempre yung merong nakaset na oras para magturo ka, may mga estudyante ka na inaasahan mo at gusto mong maging mahusay na musiko din. Yung pagkumpas kanina, may mga basic kasing paraan ng pagkumpas, may mga kumpas ang musika. Oo, yung parang nagmamagic, yay, ganyan, no? Yung una, yung kung sabi nila ay 2-4, so meron kang dalawang kumpas, isa, dalawa, isa, dalawa. Gayahin mo nga. Isa, bagsak, taas. Bagsak, taas. Yung isa naman, yung 3-4, di ba? 1, 2, gilid, taas. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Yes. Dalawa, tatlo. Palabas. Kalimitan, palabas siya. Dalawa. Yung pangalawa, palabas. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa. Pwede ring apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Oo. Ganun Ito. pala po. Oo. Pwede ring 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meaning nito po. Hindi, di ba, pag kumanta ka ng, ano ba, may mga kanta na tatlo, di ba? Yung, ating kupong sing-sing. Dalawa, tatlo. Tadadam, tan, tan, tan. Tadadam, tam, tam, pam. May ganon, ano? Parang ano po siya, yung parang guide para po sa lahat ng instrumento. Para sa Para lahat. maging na parang pre-practice po. Oo, Parang ganun well, po? parang ganon, pero kung minsan, nakalagay dun sa kumpas na yon yung mga musika, hindi lang yung kumpas. No, mahina, malakas, o kaya gusto mo na parang lumilipat, parang nagfo-flow. Isa, dalawa, tatlo, apat. O kaya marami rin, maraming dalawa, marami. So iba-iba siya. So ang ginagawa ko, kinakumpasan ko, pinapakita ko sa orchestra kung ano yung mga kumpas na yon para sila magsabay-sabay. Final question, advice po sa mga little artists. Ang advice ko siguro, gawin nyo yung mga puntahan nyo yung singing na gusto ninyo. Tapos gawin nyo, ipakita mo kung ano yung gusto mong sabihin sa pamamagitan ng singing na ginagawa mo. Pwede siyang musika, pwedeng pagpipinta, pwede sa pag-arte. Ang dami-dami niyan eh. Merong history, di ba? Merong music theory, merong music literature. Yun ay kasama para maging buo yung kaalaman mo sa musika. So, dapat yung pag-aaral, yung kagustuhan at kahiligan ay sama-sama sa pag-aaral ng musika. Plus, tiyaga. Plus, oras. Okay, so thank you po. Maraming salamat, Len, Erica. Thank you po, Sir Chino. Nice meeting you po. Ako si Chino Toledo, isang kompositor, isang konduktor, isang guro ng musika. This is Young at Art.